Hello, hello, hello. Kumusta aming adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan o makasampyak. So here we go again, buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. So time check, it is now 11:30 in the morning as of this recording, 10th of November, Monday na po 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas, lahat man ang nangyari ngayon. Masakit po isipin pero ito'y pinahintulutan ng Panginoong Diyos siguro na rin para to shaken us na nandito lang siya, nandun lang siya. Na wag tayong mawalan ng pag-asa, di ba? But before anything else, kayo lagi kong inanyayahan na mag-subscribe man lang nitong Monticon channel. So, and as usual at the same time, ito yung lagi kong sinasabi na mas lalong alagaan po natin ating mga sarili kasi anin natin ang yaman nitong mundo. If we have debilitating illnesses, mga life-threatening diseases, hindi natin ma-enjoy kung anumang mga positions na meron tayo sa ating buhay. Kahit ikaw pang pinakamayaman, kung meron kang mga sakit, wala pa rin ang lahat, di ba? So ang lahat kasi ng mga nangyayari ngayon hinayaan din ng administrasyon ngayon Itong administrasyon na mapanglupig ng persecution ganun. So, itong mga nangyayari ngayon, minsan nasasabi ko sa sarili, parang kinarma na yata ang Pilipinas na tayong lahat ang kinatamaan niya. Ang isa sa pinaka nakatatak sa puso't isip ko yung mga sinabi dati ni Tatay Digong, lalo na sa nangyari niya ngayon. Bakit binahintulutan ng Panginoong Diyos na dinala doon siya sa dahig Netherlands, injustice, lahat ng mga nangyayari, mga flood control projects na binulusan lang ng gobyerno. Ito yung tapos lahat-lahat na mga persecution of power, ganun. Kung kaya ito yung pinaka nakatatak sa puso't isip ko, yung sinabi ni Tatay Digong na God is good, God is great. He will balance everything one day. Somewhere, somehow. Nakakaiyak talaga Pero naniniwala pa rin ako na may Panginoong Diyos talaga. Ang lahat ng mga ito ay mga trials lang na wag tayong mawalan ng pag-asa. Kung may mga trials, ibig sabihin mabubuhay pa tayo sa mundong ito. Pag puro na kasi kasiyahan lang, puro na lang saya, baka happy ending na yan, baka bukas pagising natin wala na tayo. Kung pinaalalahan tayo ng Panginoong Diyos, may mga ganito mga nangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, life must go on. Masakit lang kasi isipin na itong administrasyon ngayon, walang ginawa kundi para lang magpapayaman. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa mga katulad ng mga calamities, mga bagyo, ganun, maraming namamatay. Hindi sana mamamatay yung mga kababayan natin kung ginawa or ginampanan nila yung karapat-dapat o nararapat. Katulad na lang ng flood control programs nila, yung project nila. Substandards or mas worst pa dyan scenario, ghost project pa. Umaapaw yung baha doon sa mga dike, sa mga overpass, sa mga ginawa nilang pangharang doon. Or yung iba talaga nasira talaga sa ulan, sa baha. Dahil walang substandard. Yung mga iba walang mga bakal, ganun. Or kung meron man, substandard at saka sobrang layo ng Kung kaya't masakit talaga, kaya ang sakit isipin. Tapos ngayon, ang gusto naman nilang gagawin ipapadala daw si Bato doon sa dahig Netherlands, ganun. Yung sinabi ni Boying Remulla, itong ombudsman. Wala naman sanang problema kung meron naman tayong batas, pero yung sabi naman nila na hindi na daw katulad sa ginawa nila ni Tatay Digong na kinidnap, yun yung totoo dyan at pinidala sa dahig Netherlands. Pero naman sana nag-file ng TRO
para restraining order or whatsoever, gano'n. Tapos ngayon pinadala, 'di ba, alam naman natin given na 'yan, alam na natin. Pero itong kay Bato daw, doon daw litisin sa ating bansa, tapos ano daw, i-transfer daw of custody, ipapadala daw dun. Kalokohan talaga 'yan. Hindi talaga 'yan papayagan ng Korte Suprema, yung nangyari kay Tatay Digong at yung kay ano, kasi magiging incompetent sila sa mata ng ano, batas at ng tao. Bakit hindi na ba gumagana yung ano natin, batas natin? Siguro ang ginagawa ng administrasyon ngayon, ito ng administrasyon ni Marcos, ginawang ombudsman 'yan si Boying Remulla para mag-facilitate 'yan sa mga kaso at the same time, 'yan yung harang nila 'pag may haharapin silang kaso sa 2028 'pag makaupo na si Inday Sara. Kung kaya't gagawin nilang lahat hindi makaupo ang mga Duterte. So ngayon gusto nilang si Bato mapadala doon sa The Hague, Netherlands kay Tatay Digong. Malilitis doon. Ang tanong, papayagan ba 'yan ng Korte Suprema? ICC kayo ng ICC, kumalas na nga tayo sa ICC. Sa totoo lang, kung makatotohanan talaga yung ICC, bakit ba kinupkup ng Netherlands yun si Juma Sison na mas marami pa yung pinatay ng mga kabataan na kinidnap, hindi alam ng mga magulang nila, dinala sa bundok, ginawang NPA, ginamit, tapos namatay yung iba, ginahasa pa sa mga kasamahan nila. Ganun. Mga murang edad, bankrupt ideology, yung tinuro nila. Tapos sila bang yung mga anak nila, ng mga leaders nila, doon nag-aaral sa ibang bansa, nagpakasarap sa pira. At yung mga kabataan yun, nagbubuwis buhay. At namatay ng maaga. Sayang yung mga career nila, yung future nila. Kung makatotohanan talaga yung ICC, si Juma Sison sana yun nilitis nila. Bakit ang isang tao na hinahangaan ng sambayanang Pilipino, ng mostly Filipinos, hindi lahat kasi may mga kumakalaban man. Kung para ka sa kaayusan at sa kabutihan, ganyan talaga yan. You cannot please everybody, ganyan lang. Kahit nga si Kristo bumaba sa lupa, may criticize pa rin. May mga criticism, ganyan, given yan sa tao kasi tayong mga tao, wala tayong we cannot please everybody, ganun, yun yung totoo dyan. Because people, talaga yan hypocrisy kasi, hypocrites lies beyond flattering words, pero behind the back, magaling tayong mga tao, mga backstabbing. Ganun. So ngayon, sa sinabi ko na kung makatotohanan talaga yung ICC, si Juma Sison sana doon, nilitis nila yun. Mas marami yung pinatay kaysa drug war ni Tatay Digong, na ginawa lang man niya yung tama at nararapat para sa sambayanang Pilipino, para mai-preserve itong country, itong mga tao, itong mga musmus, itong mga next generation, para magdadala natin sa future. Kasi mawawala na tayong lahat. So yan yung sakit talaga isipin talaga. Tapos noong bagyong Tinyo, lagi nilang may may nagsasabi ba saan yung presidente. Nung panahon ni Tatay Digong, pag bagyo may baha, saan yung presidente? Pero tumulong naman on time, ora-orada. Before pa nga dumating yung bagyo, yung kalamidad, si Tatay Digong nagka-ready na yung lahat. Yan yung totoong leader, hindi weak leader, hindi bangag na presidente. Pero sa panahon ngayon, ang hinanap niya, saan yung vice-presidente? Yan yung kagaguhan talaga. Lahat ng mga narrative ngayon, makikita nyo, yung mga vloggers nila, yung mga mainstream, lahat ngayon, idinidiin si si Saldico, yung kapalpakan. Tapos, nililink nila kay Tatay Digong. Kumbaga nilaglag na nila si Saldico. Yun yung narrative, lahat ng makikita nyo. Tapos nililink nila sa family issue, ganun. Kung totoo talaga, wala namang problema yan. Imbestigahan nila lahat. Kasi nga may nakikita talaga tayo na doon, may ginawa talaga si Saldico. Lahat ng ahensya ng gobyerno pinasok ni Saldico. Pati nga sa mga laptop ni Inday Sara, yung mga Saldico pa rin yan .
yung Sunwest corporation niya, lahat. Lahat pinasok na ni Zaldico. Pero gusto nyo lang na ililink doon kay Tatay Digong si Zaldico. Na sa panahon man ni Marcos, itong corruption na malala. Sabi pa nga, ng karamihan, kahit ni Singson na, mas worse pa ito sa tatay niya. Kasi ginawa ng gobyerno ngayon, looting talaga. Lahat ng nagnanakaw. Kasi weak yung leader. Hinayaan lang ni Marcos yung mga ahensya, yung pinsan niya, at yung mga kaibigan na mag-looting ng mga resources ng bansa natin. Weak leader talaga. So, hindi yan sasabihin na nag-stop lang yan kay Saldico lahat. Yung corruption dyan. Tapos sabi pa ni Vince Dizon kamakailan lang na itong plan dahil sa flood control issue, sabi niya na may makukulong daw, may magpapasko daw sa kulungan. Mga 60 yata yung kinasuhan, if I'm not mistaken. Pero si Saldico at Romualdez, anong nangyari? Si Saldico lumayas na, dinala na yung tatlong niya, mga helicopter, mga chopper niya, nilabas na sa bansa natin. Hindi pa rin kinansel yung pasaporte ni Saldico. Pero noong panahon ni Tibis, ura-urada, tinanggal siya sa Kongreso, ini-Interpol, lahat ginawa nila. Magagawa yan ng gobyerno ngayon. Pero bakit? Kasi takot sila na si Saldico, baka kumanta yan si Saldico. At alam naman natin na hindi talaga yan si Saldico yung talaga dyan. Si Saldico kikilos yan pag walang basbas ni Romualdez at ni Marcos. At kahit sasabihin nyo, kay yan, kay Romualdez, papayag kaya si Liza, si Marcos na sila lang yung tiba-tiba? Kalukuhan talaga yan. Silang lahat yan Kasusyo yan sa banatan ng corruption dyan. Kung kaya't ito ding naghihimod din sila sa mga Lacson, sila si Tito Sen na good image, banal-banal yung image, pero may lumabas na sabi kay Anjuliana na maraming kabit. Sila yung ayaw nila, sila yung naglihis ng issue. Kaya ayaw nila na mapalutang talaga na si Saldico, si Romualdez, sila talaga yung Kung kaya't nga pati si Tito Soto, kinakausap niya si sinabi naman niya kinakausap niya si Romualdez. So nung yan, conflict of interest talaga yan pag ganun. Ipadala nyo si Romualdez, sila si Saldico, doon nyo diyan sa Senado. Pero instead, itong si Gutiza, ultimong yung notary niya, yun yung kini-question ni yung credibility niya. Mas credible pa si Gutiza kaysa inyo, Lacson, Kuratong. Na tapos kung kaya't puro lang maliliit lang talaga na isda yung gusto nila kasi matatamaan yung mga hamon nila Tapos sa DPWH yun, may mga kakasuhan daw si Vince Dizon. Pero paano si Bunuan? 'Di ba nung pumutok yung issue, nag-resign siya kaagad? Akala ba niya niya para ma-stop lang doon yung issue? Dapat din siya maipatawag din siya. Hindi ibig sabihin wala talagang pananagutan si diyan, si Bunuan, yung former secretary ng DPWH. Imposible talaga 'yan. May maraming issue si Bunuan Babae at pa, marami. Tapos pa si Magalong, umipal din. 2 beses na pumunta sa Davao. Nung una pinapatawad pa natin ganun. Pero nung yung lugar niya Baguio, sa Baguio siya, ba't doon siya umipal, 'di ba? May mayor siya sa Baguio. Ba't doon siya sa Davao nag-imbestiga? Sumama siya sa yung investigating body nila na private. Bakit ba siya sumama? Paipa lang siya kasi baka tatakbo siyang senador. Siya, imbestigan niya yung sariling backyards niya. Hindi doon sa Davao Matino ang Davao.
Kung kaya naubos itong mga investors natin kasi wala ng halaga, wala ng ano, wala ng they lost their trust to this country, to this nation or this administration. Kasi lahat na lang persecution of power, staggering of our economy. Kasi sino pa naman, meron tayong mga kalamidad. Tapos wala pa tayong stable na peace. Politika, laging nag-aaway. Rampant criminalities, drugs, corruptions, ganun. Tapos meron pa tayong leader, itong nagtitimo natin, Pangulo na accused of using substance, itong drugs, illegal drugs, prohibited drugs. Tapos ayaw pang mag-hair follicle test. Ganun. So wala talaga. Wala talagang patutungan ng bansa natin ito. Tapos may tayo dito. May mga babasahin tayong mga komento ng mga tao. Tingnan natin dito sa itaas. Ito doon, natuwa po tayo. Itong si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, itong mga issue mga ilang araw na rin lumipas, binabalikan lang natin. Sabi niya na mula sa presidenteng mahilig magmura, she's talking about former President Tatay Digong. Mula sa presidenteng mahilig magmura, napunta po tayo sa presidenteng gusto mo nang murahin araw-araw, which is true. Kasi ikaw ba naman bangag na doon pumunta sa Cebu, tumutulong daw. Pero ang dala niya, hindi yung tulong, dala niya kamera. Tapos parang nandidiri pa siya doon sa mga kinakamayan niya eh. Makikita mo talagang hindi malapit sa mga tao. Pati yung mga pulis doon tumatalikod na sa kanya. Mga tao hindi na siya they don't bother Marcos anymore. They didn't bother to even shake his hands and even look at his face. Galit ng mga tao kasi alam na nila na piki itong presidente eh. Itong presidente lang puro photo ops lang, puro pakitang tao. Tapos meron pa tayong Ridon dito na gustong kung lahat ng mga ginagawa nila para diversionary intention lang talaga, tactics. Itong representative si Ridon, itong malaking ilong, parang tinawag nila na si Mr. Bean. Sabi niya hindi daw nakakatulong itong Dolomite Beach sa pagpapaayos ng daloy ng tubig sa Manila. Tapos gusto niyang imbestigahan. Gusto yata niyang ibalik yung basura yung mga tae. Kasi sabi daw yung Dolomite daw, yun yung dahilan daw na bumaha ang Cebu. Dahil daw yung mga Dolomite daw doon minina doon tapos nilagay diyan sa sa Manila Bay. Pero yung kinunan ng Dolomite yung mga sands galing naman sa Alcoy, Cebu yata yun. Hindi naman sila binaha doon. Wala lang talaga, gusto lang talaga nila na i-link talaga niya sa mga Duterte ang lahat ng mga kapalpakan ng gobyerno ngayon Yan yung totoo dyan. Kung kaya ito si Ridon, nagpakaaso din, nagpakatuta, para sa mga amo niya. Yun yung totoo dyan. Diversionary tactic sa flood control na projects nila na if hindi substandards, ghost project, lahat na lang kasi matatamaan sila. Bakit hindi nyo sa flood control hindi nga tinawag si Eric Yap, yung AXI-IS na sa mga tulpo niyan. So yan? Kasi matatamaan ng mga tulpo din, di ba? Kasi good image ang mga tulpo, pero makikita natin ultimo mga anak nila abuse of power, money, resources. Pumunta doon sa ibang bansa, nilaklak yung inumin, gumastos ng 2 to 3 days yata, 6 million, ganun. Meron pa nga yung anak niyang babae, nandun din. So, makikita mo talaga na itong mga tulpo din, yung mayaman din sa, may mga issue pa nga dyan sa PCSO, yung kay tulpo dati, bakit hindi napigil yung investigasyon dyan. May nilabas si Marlica na binayaran daw ng 1 billion. So, wala.
yung mayaman si Tulfo, dahil na rin din isa given na rin yung Rapi Tulfo in action, yung mga tsismis ng mga marites ng mga OFWs, ng mga mag-asawa na mahilig siyang mag-middleman. Pero pagdating sa mga corruption, pagdating sa mga malaking tao, wala siyang say diyan. So, makikita mo talaga. Tapos si Bindalo Erwin Tulfo, wala. Yung mga Tulfo, sirang-sira na. Pag tatakbo yan, hindi na yan mananalo pa. I'm telling you. Tapos dito, isa din itong kasamahan ni Ridon. Ito yung pangalan nito, si Representative, itong sa ACT Teachers na party list, si Antonio Tenyo. Kasi sabi niya, kailangan daw na mapanagot ang lahat ng sangkot sa Dolomite, up to President himself. Sabi, yung kay Tatay Digong, yun yung sinabi ko na pa-imbestigan yung Dolomite na daw kinuha sa Cebu, nilagay sa Manila Bay, kaya bumaha sa doon sa Cebu. Pero ang yung totoo diyan na na talaga, wala nang sa Bisaya pa naupaw na, or it's already because of the cutting down of trees. Yun yung dahilan diyan. Kaya makikita nyo yung bundok, wala nang mga kahoy ganun. Tapos yung mga flood controls nyo, yung babae nga yung in-interview, instead na makatulong yung flood control, yung sa QM Builders, mas isa pa sa factor na mas bumaha pa, kasi instead na palakihin yung yung daluyan ng tubig, parang niliitan pa, tapos substandard pa yung mga nasira, at yung tubig umapaw. Yun. So ito yung reply ni ni Pulong kay Tenyo. Kung sa tingin ninyo ay bubo ang mga Pilipino, nagkakamali kayo. Malinaw sa mata ng bawat Pinoy na ang mga investigasyong ito ay paraan lang para pagtakpan ang totoong issue. Yun sabi ni Congressman Pulong. Totoo naman talaga, diversionary tactics ng administrasyon ngayon. Tapos kamakailan lang kasi matunog yung pangalan ni Anjo Iliana. Kung kaya, kasi sabi ni Anjo Iliana, panay daw ngiwi itong bibig ng presidente natin. Kumbinsido ang taong bayan na kayo, Mr. President, ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpapa-follicle drug test. Sabi ng actor na si Anjo Iliana. So ito naman si Claire Castro. Sabi niya, who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Sabi ni Claire Castro. Lang naman niya siya, taxpayer. Kung kaya natural lang na mag-demand siya. May karapatan siyang mag-demand talaga. Ng ganun. Lahat ng mga Pilipino, ang tagal na yan na issue kung talagang hindi siya addict or whatsoever. Talaga publicly gagawin niya yan. Pero pag addict ka talaga, bangag ka talaga, matatakot ka, baka mag-positive ka, di ba? Tapos balikan natin si Ridon. Sabi ni Ridon, 389 million na budget sa Dolomite, sana ginamit na lang raw sa flood control ayon kay Representative Ridon. So yung 389 doon gusto niya ilagay sa flood control para mananakaw nyo. Kalukuhan talaga yan. Pero he was talking about during the time of Tatay Digong, yung 389 million na yung gastos sa doon sa Dolomite. Diba? Ang ganda-ganda na ngayon ng Manila Bay, di ba, panahon dati nang nagdaan mga dekada-dekada na administrasyon, puro tae at basura lang. Pero pinaganda ni Tatay Digong. Kung kahit anong paninira nyo, hindi talaga matitibag ang mga Duterte, kasi sa lahat ng mga dumaan na presidente ng mga politiko, ang mga Duterte lang talaga yung makatotohanan sa serbisyo na ginagawa nila. Iniingatan talaga nila yung pangalan nila at minahal nila ang sambayan ng Pilipino. Tapos meron pa tayong Loren Legarda dito, wala ding ginagawa. Para ding parang kamilon din. Sala sa lamig, sala sa init. Nagsalita naman si Loren Legarda, sabi niya, simula pa nang ginawa yung Dolomite ay hindi ko nakikita kung anong kahalagahan yan. Tourist
spot, destination. At ano, makikita sa mga tao na may magandang dulot kasi nagbabalikan yung mga ibon, yung mga isda, gano'n, mga crabs, gano'n. At magandang tanawin, maganda sa ano, amoy, yung amoy ano, nakaka-ano sa mga tao, hindi yung masansang na amoy. Kasi yung credits kasi mapunta sa mga Duterte kung kaya't ayaw niyo 'yan. Wala talaga. Lahat na ngayon ng ano, kumakalampag sa mga Duterte kasi ayaw na nila makabalik yung mga Duterte kasi alam nila magugutom na naman sila. Alam nila yung patutunguhan nila sa 2028. Sa sobrang galing kasi ni Tatay Digong, itong mga buhayan nagugutom sila. Sa sobrang gutom, ito inubos lahat ng pira ng bansa. Yun totoo diyan. Tapos dito pa tayo kay Barbers. Ang kada pirma para sa impeachment ni BP Sara ay hindi boto ng Kongreso, kundi boses ng milyon-milyong Pilipino. Kalukuhan. Ayaw namin ng impeachment. Gusto namin magtrabaho kayo. Kung meron kaming gustong i-impeach yung presidente ngayong nakaupo na walang ginawa, hinayaan lang kasi weak leader, hinayaan lang mag-corrupt itong gabinete niya, itong mga nakaupo sa paligid niya. Siguro may basbas niya. Ano siya, may share siya dyan or siya yung main actor dyan. Kung kaya't ito din, itong post sa Facebook, sabi, expert says, bakit hindi bumagsak ang mga Duterte kahit kaliwat kanan ang pagpapabagsak sa kanila pero nanatili sila na mataas ang ratings at tiwala ng mga Pilipino dahil di umano sa iniwan nilang legacy sa Pilipinas na hanggang ngayon pinakinabangan pa rin ng mga Pilipino na tanging mga Duterte lang ang nakagawa, which is correct, tama. Yung ginawa ni Tatay Digong, ultimo yung nangyari sa lugar ni Romualdez yun sa Tacloban. Si Tatay Digong lang yung first responders doon. One of the first responders na ano talaga, umiyak pa nga siya. Sabi niya, God, where is God? Parang yun yung ano niya, narrative niya na God must be somewhere. Bakit hinayaan yung nangyari ito? Oh. Lahat ginawa. May mga namatay, mga sundalo, namatay sa gira, ganun. May, ano, binisita yan ni Tatay Digong isa-isa. Binigyan niya ng ano, yung mga may nagka-gangrene, binigyan niya ng ano, Barrett chamber, yung ano, high Barrett chamber, ano. Si Tatay Digong lang yung ano, nagmamahal sa bayan ng Pilipino, tinaasan yung sahod ng mga sundalo, mga ano. Pero wala silang ano, ngayon wala silang ano, yung ano bang tawag niyan, utang na loob. Hindi naman tatawagin mo talaga na utang na loob kasi pag magseserbisyo ka is given talaga yan. Ibibigay mo lahat ng makakaya mo para sa ano, serbisyo. Pero ang masasabi lang natin na utang loob kasi sa Tatay Digong, pinadala doon sa Netherlands na injustice yung ginawa ng ICC. Itong ICC din, pira-pira lang din. Yun para lang din sa mga kalaban. Doon lang din, pira-pira lang lahat. So wala. Kung kaya itong mga men in uniform, lalo na sa pamumuno ngayon ni Browner, na walang bayag. Siguro, sabi pa nga niya, gusto niya, gira, handa daw, 30 days gira, ganun, ano daw, on hold kasi meron daw mga papasok na yung US, Australia, lahat ng mga ano doon, mga allied forces natin. Bakit gusto mo magkakagira talaga? Gusto mo mawala sa mapa ang Pilipinas? O gusto niyo talaga magkagira ano sa 2028 kasi ayaw niyo nang para mag-declare ng ano para hindi maka-declare ng ano ng presidency para hindi makatakbo si Inday Sara. So gusto niyo gulo talaga. O para ma-retain si Marcos. Eh paano? Paano may retain baka pag nabura sa mapa yung Pilipinas? Kalukuhan talaga kayo ha. Ultimong tubig nga lang parang yung nagka-UTI lang yung sasakyan natin pandagat eh. Kinawawa tayo sa ano, doon sa Vietnam yung may show off sila na ano, mga forces doon na ano, parang exercises na yung tubig ng Vietnam mas malakas pa niya. Yung sa atin parang ihi lang eh. Makakahiya po tayo. Ihian lang tayo ng China, wala. Flash out na tayo. Dan dito pa si Trillanes. Pawa ipik. Si Trillanes daw ay emotional daw
para sa Pilipinas kasi pinag-iisipan daw niyan tumakbo bilang Pangulo o Vice Presidente sa 2028. Ito si Trillanes, ito yung lagi kong sinasabi. Si Trillanes naman, lagi yung negosyo ni Trillanes yung eleksyon. Bawat eleksyon, tumatakbo talaga yan si Trillanes for the money talaga. Kasi manalo at panalo yung bulsa ni Trillanes, ito yung lagi kong sinasabi. Kasi hindi naman yan gagastusin yan, lahat niyan. Kumbaga, kukuha lang niya siya ng pandig. Halimbawa, pag makalikom siya ng kahit 200 million, 300 million, gagastusin lang niya 50 million, sa bulsa na yung iba. Kung kaya lahat siya, nagpapakaaso siya, nagpaka-ano talaga siya dyan, nagpakatuta, asong ulol, siya lang yung yung bark without bite. Lahat nilang gagawin niya, lahat ng kasinungalingan para lang magkapira. Yun yung totoo dyan. Walang credibility yan, nabulol tuloy ako. Walang credibility yan si Trillanes. Yan yung totoo dyan. Nag-awkward mutiny para magnakaw lang ng tinidor. Tapos ito yung sabi ni Anjo Iliana. Kayo po he's talking about ito si Soto kasi yung pangako ni Soto. Sabi niya, kayo po ang nangako na ibibigay mo lahat ng sweldo mo sa mga kabataan nag-aaral kaya siguradong maglabas na lang kayo ng resibo. Kasi 'di ba ito yung promise niya na itulong daw niya yung lahat ng sweldo niya. wala yan si Soto. Wala ang Tito Soto, wala yan. Magbulagaan lang tayo dito eh. Tapos ito din yung sabi ni Chavit Singson, which is totoo itong sabi niya, nilaglag mo, sinabihan niya si Marcos na nilaglag mo lahat ng ginamit mo para mailigtas mo ang sarili mo. Ang tawag diyan ay isang mahinang leader. Totoo. Sa lahat ng mga nangyari ngayong kapalpakan, sinisin Marcos lahat. Sabi ni Tulfo, hindi, yung kagandahan daw kay Marcos, kaya gusto niya si Marcos, sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw naninisi. Ito mga nangyayari ngayon, sino ba? Sinisi niya yung mga tao. Sinisi niya yung mga nagdaang leader, sinisi niya sa iba. Kaya nga sabi ni Anjo, ito lang yung pinakamalinis na leader kasi laging naghuhugas kamay. Yan yung sign of weak leader talaga. Sa trabaho nyo, hindi ka lang pwede na puro lang ka, yes ma'am, yes sir. Dapat ka rin kukontra pag mayroong nakikita mong mali. Kasi paano ka magiging leader dyan? Puro ka lang, yes, yes, yes. Ganyan din sa trabaho, ganun. Pag makikita nyo, yung supervisor nyo, okay lang, wala, mabait lang. Easy-easyhin lang yan eh. Pero pag you have to stay put, you have to stand on your ground talaga. Pag ikaw yung leader, you have to step up. Hindi na to pwede kasi wakurakotin nyo lang, ganun. Ay, wala. Tapos, ito pang mga vloggers nila, pinagtanggol. Kasi bayad man yan eh. Kung hindi pa kurakot yan si Marcos, yung Paway Island yan, yung ilang hectares yan, 50 plus yata, 56, 55, if I'm not mistaken. May order ng Korte Suprema dyan, ipabalik na yan sa tao. Pero ang presidente man yung maglagda, siya yung presidente, lalagdaan ba niya yan? Yan yung dyan. Kita mo talaga yung mga cronies ng mga Marcoses. Tapos ito naman ito yung Kiko, hindi Kiko yung Kiko Matching. Itong Kiko na idol ko si Kiko Barsaga. Sabi niya, akala ng Armed Forces of the Philippines kaya nila ang nuclear missile ng China. Air asset nga ni Zaldico, di nila mabantayan. Totoo, which is sa sinabi ko a while ago na kinuha na ni Zaldico, di ba? Doon sa ibang bansa. Nagpakasaya, nagpakasarap si Zaldico ngayon. So, paano yan? Tapos yung gusto ni Boying Remulla, ito lang mga diskaya yung magbigay ng restitution daw na wala pa mang final say ang Korte Suprema kung magkano yung damages, magkano yung nakulimbat nila if meron man doon sa flood control. Pero yung si Bendalo Remulla, wala tayong sa gobyernong ito eh. Tapos ito, bilib tayo kay ni Senador Ruben Padilla. So sabi niya, mga kababayan, sa nangyayari sa ating bansa, sunod-sunod na iskandalo sa politika at walang humpay na hagupit
ng kalamidad sa Luzon, Visayas at Mindanao, ito na po ang tamang oras na isulong ang federalismo, which is the federalism. Pabor ako sa federalism kasi bawat lugar, bayan ganun, Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, may sarili kayong prime minister, o anong ibig sabihin, anong tawag diyan? May sarili kayong gobyerno, pero yung pinaka-main government nyo, pinaka-main talaga, yung which is pwede naman doon sa Luzon. Meron talaga kayong main para naman hindi ma-centralize. Ang nangyari kasi ngayon sa ating bansa, centralize yung power. Itong Federal Manila, itong presidente, ito yung nagko-control kasi tayo presidential form of government. Pag federalism na kasi, yung tax sa Visayas, sa Luzon, tax sa Mindanao, pwedeng ipadala doon sa Central Manila. Doon, ganyan. Para sa kabuuan naman yun. Pero yung may sarili tayong gobyerno, kasi ang nangyayari ngayon, para ka lang itong sa Luzon, itong sa Visayas at Mindanao, yung tax nila ipapadala sa Luzon, para lang 10 katao o a handful of sand, ipasa mo hanggang sa huli. Ilan na lang yung mapunta doon, tapos ibalik mo. Yan yung nangyari ngayon sa tax natin. Lahat na lang na ngayon siya nagkukurap, so ilan na lang yung kakarampot na lang yung babalik doon sa Visayas, sa Mindanao. Yun yung totoo dyan. Dahil sa taming corruption, papunta pa lang yung pira, kinukurap na, pagbalik, how much more? Ito, natawa po tayo at hindi ko alam kung matawa or magagalit tayo, which is true. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, nasa Visayas ang tindi ng bagyo, pero nasa Davao ang ICI, itong investigative body na yung private, na yung sinabi ko na sumama si Magalong, pangalawang beses siya ang flood itong floods, itong mga kalamidad, itong mga bagyo-bagyo, doon tinamaan ng marami sa sa Luzon, doon sa Visayas, pero yung inimbestigahan nila yung Davao, yung Mindanao, yung Davao, yung baluarte ng mga Duterte. Anong klaseng kalukuhan 'yan? Lang talaga kayo, fishing. Tinitingnan nyo kung may mga corruptions ba dito, titingnan natin itong Davao. Wala kayo nakikita. Lahat na lang ginagawa nilang diversionary talaga para sa mga Duterte. Para mailihis yung mga totoong nangyari dyan sa flood control. Yun yung dapat yung papanagutin. Hindi lang itong tumitibag sa corruption. Yun yung nyo, yung balingan nyo ng atensyon. Tapos ito, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko. Tapos si Marcos, may Blackpink sa Malacanang. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Kasi, di ba, yun narinig natin. Di ba, kasi sabi ni Marcos, ngayong Pasko, dahil sa mga nangyayari ngayon, mga hagupit ng mga kalamidad, mga bagyo, ganun, may mga lindol. Tapos, dapat magtipid-tipid lang tayo, ganun, simpleng handaan sa Pasko. Pero may narinig tayong nag-imbista sila ng ng Blackpink, yung Korean Pag totoo ito, patay tayo dyan. Talaga yan eh. Hypocrisy talaga yung sinasabi mo, Marcos. Okay lang yung mga sambayan ng Pilipino, lang, ordinary na handaan lang, pero kayo dyan, iba't-iba, tulad ng ginagawa nyo dati. Wala talaga, hindi talaga makatao, hindi talaga makamasa. Kung kaya't yung mga Pilipino, galit na sa'yo eh. Kasi hipokrito kang klaseng presidente. Tapos ito, di ko alam kung nagjo-joke ba ito. Ito si si Representative Jolo Revilla, tong anak ni Bong Revilla. Di ko alam kung nagjo-joke siya or sarcastic ba yung sinasabi niya? Sarcasm lang ba ito? Kasi sabi niya, sa ilalim ng administrasyong Marcos, bumalik ang sigla ng ating ekonomiya. How? Sinabi ni Congressman Jolo Revilla na ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa ay patunay na ng patuloy na pag-angat ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyong Marcos. Ha? Sigurado kayo dyan? Ang daming walang trabaho eh. Bumalik daw yung sigla ng ekonomiya.
wala na ngang mga investors, lugi na nga daw sa ngayong panahon ng Administrasyong Marcos. Yun yung masyadong ano, mas marami pa nga yung inutang niya. Kaya sa panahon ni Tatay Digong may ano tayo, may mga maraming kalamidad din, may COVID pa tayo. Tapos umalis yung mga investors natin, nalugi yung ano natin, diyan sa stock market natin. Ano to, Jolo ano, Revilla? Na ano to, joke or sarcasm? Anong, iwan ko. Hindi tulog yung mga Pilipino, alam yung mga nangyayari talaga. Yan yung totoo talaga. Tapos ito, balikan natin yung ano, si Gina Lopez, bilib ako nito. Ito yung ano talaga na tinanggal nila kasi tinatamaan yung mga buhaya eh. Ito yung idol ni Tatay Digong. Sabi ni late Gina Lopez kasi patay na siya eh. If you kill the environment, you kill everything. 1/3 of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa kapag winawasak yung kalikasan? Sino yung maghihirap? Totoo. Kaya lahat na itong mga hagupit ng mga bagyo, mga lindol, mga baba, itong mga change of itong climate change, mga nangyayari. Ito din dahil sa ginagawa ng gobyerno, ginagawa ng sambayan ng buong daigdig, pandaigdigan. Itong mga abuses sa ating natural resources. Kung kaya ito bumabalik din sa atin. Kung kaya sabi nga ni Marcos, hindi na daw sumusunod ng schedule itong mga bagyo, mga calamity. Luko-luko talaga eh. Tapos ang sakit lang, may mga namatayan yan sa Cebu, meron din sa Negros, pero sa Cebu yung malala. Katulad yung nakikita ko, patay yung kaanak niya. 10, siya lang natira, itong tatay. Namatay, patay yung apo niya, mga asawa niya, mga anak niya. Sa 10 yung nawala sa pamilya niya. Meron din tayo nakita na sa 13 na sa pamilya, isa lang natira. Kawawa talaga. Yung una talaga kasing matatamaan o natamaan ng mga ganun, yung pag may mga baba, itong mga bata, kabataan, mga maliliit, at saka matatanda, yung may mga karamdaman, hindi na nakakalakad. So pag umapaw talaga yung tubig, hindi na sila makakalangoy, wala, mamamatay na lang sila. So pag hindi dahil sa pinabayaan yan ng gobyerno, itong mga flood control projects and programs nila na binulsa at ginugos nila, wala na talaga. Yun yung totoo dyan. Kasi ito si Marcos talaga, wala talagang ginagawa. Lahat ng proyekto niya, ghost. Pati siya, kinakausap niya, ghost na rin. Oh. Tatay niya na wala. Tapos nito, Pangulong Marcos inuutos na maglabas daw ng 1.3 trillion para sa mga nagiging biktima ng bagyo. Wow, tiba-tiba. Puno na ba ng bulsa ng mga buhaya dyan. Sigurado yan. Pag maglabas sila ng pira, papunta yan sa bulsa ng mga politiko. You have to change your mind. Ito, Bagyong Tinyo. Oh, yeah. Yan yung nakita ko last time. Yung sinabi ko na 10 kabataan, 10 pamilya na naubos. Sakit. Ayaw na natin panoorin yan. Itong sa November 8, itong balita. Sa balita ngayon, ito sabi ni Kiko Barsaga, planong arestuhin ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang mga kalaban sa politika. Kaninang umaga, naglabas yan ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa, kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi niyan dyan magtatapos. Plano rin ng Marcos admin na ipakulong sina Senador Bungo, Villanueva at Marcolita. Anong kay Marcolita? Anong kunik kay Marcolita naman to? Kung totoo yan. Lahat na lang ng kumakalaban ng gobyerno dito, gobyernong Marcos, bakit hindi mo na lang i-martial Takot ka na
ura-urada yung pag ano mo, i-martial law mo na lang. Tapos meron pa tayong Browner, ito. Hindi lang naman sa kagamitan makikita yung pagiging world class, but we are one of the most experienced armed forces around the world. Yan yung ano talaga, pinagkalandakan ni ano, na proud si Browner. Oo, aanhin mo yung world class mong training, pero wala tayong mga kagamitan pangdigma dahil ninakaw nyo yung mga resources natin, wala tayong pambili. Ano yan? Labanan ng ihi yan? Labanan ng ano yan? Samurai, panahon ng ano? Panahon dati na ano lang, mga pana, mga bangkaw. Iba na ngayon eh. Missile at nuclear na ngayon eh. Gago ka talaga. Ito, hindi natin, given na kasi yan si Browner. Kasi ito si Browner, nag-ano din ito ng utang na loob kay Marcos kasi siya yung anong ngayon dyan, chief of, ano yun, siya yung head sa armed forces. At saka, isa sa mga associate justices dyan na tinalaga, yung kapatid niya, dyan sa Supreme Court, yung Marietta Browner. So, siyempre, tumitingin din siya ng utang na loob sa bangag na administrasyon ngayon. Kung kaya nagpakatuta, nagpakaaso, at meron ba tayong naririnig na corruptions dyan? Dyan sa armed forces, ganun. Kung kaya hindi na mapagkatiwalaan itong armed forces, sa panahon ngayon, wala na tayong mapagkatiwalaan. Kung kaya itong sambayan ng Pilipino, dapat na talaga tayong, ano talaga, pag hayaan natin, 3 years from now, hihintayin pa natin 2028. Wala na mangyayari, ubos na yan. Wala na magagamit si Inday Sara ng pira dyan, ubos. Ano na talaga nila, limas na talaga yung pira ng bansa natin. Tapos magsipaglayasan na yan sila. Pagkatapos naman administrasyon ni Sara, babalik yan. Yan yung kalakalan kasi walang napapanagot katulad ng flood control ngayon. Ang tagal-tagal na, pero yung nagnakaw lang ng sardinas sa kanto, nandun na sa ano, kulungan. Pero itong limpak-limpak, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ninanakaw, kahit ngayon wala pa rin, nagpakasarap sa ibang bansa. Tapos dito tayo ni Conte, itong ano sa ICC, yung abogada yata ng mga ng mga makakiliwa ito. Sabi niya, pag-aresto o pagsuko kay Bato sa ICC, obligasyon ng gobyerno. Sabi ni Conte, wow. Paano naging obligasyon ng gobyerno yan? Gusto mong isuko yung sovereign rights ng sambayan ng bansa natin? Gusto ipahiya ang Korte Suprema na at gusto mong ipakita na incompetent sila? Wala tayong kakayahan na maglitis dito sa sarili nating bansa. Kung kaya kinidnap nyo si Tatay Digong. Oh, 'yun. Tapos ito naman, kasi medyo nag-ingay na naman, pabalik na naman si Kung-hon Tungiwe. Sabi niya, nasaan ka, Vice Presidente? Nasa dahig ka para sa personal na dahilan, habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente. Bakit siya ba yung presidente? Si Inday Sara. Yung Vice Presidente, naghihintay lang naman na matigok yung presidenteng bangag nyo. Alalay lang siya sa presidente. Yung presidente nyo, may yan yung sinabi ko na pag panahon ni Tatay Digong, saan yung presidente pag may mga ganitong kalamidad. Pero ngayon, saan yung vice presidente? Kalukuhan talaga. So, talaga, obligasyon ng gobyerno na magpapakaaso. Yun yung gusto mo, Kung-hon. At isuko yung, as I said, sovereign rights ng bansa natin. So, ibig sabihin, incompetent talaga yung justice system sa ating bansa. So, yung mga nakaupo. So, gusto mo lang na, yung mga, uusigin, yung mga kalaban lang. At dahil sa, itong mga injustices, bankrupt system ng, ICC. Kasi kung makatotohanan pa yung ICC, as I said before, inuuna na lang nilang nililitis yan si Joe Masison. Kasi ang daming mga Pilipino, mga kabataan, doon sa paaralan, halimbawa doon sa UP dati, ngayon kasalukuyan din, ginagawa nila, nire-recruit nila, dinala sa bundok, nagagahasa pa ng mga manyakis na mga kasama nila. Kasi yung
kahinaan ng isang babae, gano'n. Tapos ang murang edad dahil sa bankrupt ideology ng nila, tapos ginawang NPA, tapos namatay doon sa giyera. So anong nangyari? Hindi alam ng mga parents nila. Kung kaya sinabi ko na kung makatotohanan yung ICC, inuna na nila si diyan sa Netherlands, inuna na nila yan si Sison, pero hindi, kinupkop nila eh. Tapos itong paring drug addict, itong pare na nagsabi na drug addict siya dati, di ba? Kalimutan ko ng pangalan nito. Sabi niya, nagkasi sa misa niya, a Catholic priest dedicated his Ramon Magsaysay Award to the victims of the 10 former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs. So, nagdedicate daw siya ng itong misa niya eh. Kasi paring adik. Alam naman niyo yan, nakikita niyo yan, or nakita niyo sa Senate, sa Congress, sa lower house. Yung pare na sabi niyang addict daw siya dati. 13 years yata siyang nag-addict. Pero nakikita ko kahit ngayon sa pananalita niya, puro addict pa rin eh. Kung kaya nakakadismaya, ultimong itong meron tayong separation of powers, itong mga nasa simbahan nagmiddle sila doon sa sa pagtakbo ng gobyerno. Okay naman yan ka. Pero lalabas ka, hindi mo dadalhin doon sa misa mo na ito yung nangyayari. Okay lang naman sana kung makatotohanan yung sinasabi mo. Pero gagawin mong political issue para sa pansarili nyo lang, yung dyan sa seremonyas nyo dyan sa misa, nakakadiri yan eh. Yan yung nakakadismaya. At marami nang hindi magsisimba dyan dahil sa ginagawa nyo eh. Meron tayong may nagpost sa Facebook na nakakatuwa. Sabi, Padilla, he's talking about Ruben Padilla, learning the law. Marcolita, following the law. Rimulya, changing the law. Marcos, martial law. Soto, mula Batanes hanggang Hulo. Anticler Castro, siraulo. Torre, naagawan ng titulo. Romualdez, lahat ng grasya na salo. Tolfo, bendalo. Trililing, nanggugulo. Dilima, bimbanglo. Jonel, takot na mabimbang salo. Zaldico, nagtatago sa lo. Rinico, kulukoy sa lo. Hontiveros, nagmamagaling sa lo. Abante, tiktok lo. Gadon, bubo sa lo. Lakson, lason sa lo. Recto, tamad sa lo. Dick Gordon, sipsip, pututoy sa lo. Lito Lapid, ayaw magsalita about the law. Bato de la Rosa, itaga mo sa lo. Barzaga, panalo. Duterte, hindi nyo matatalo. So, mga kasampiak, hanggang dito lang at maraming salamat sa ating lahat. God bless po sa panonood.